Salamat, Ama. Muli sa araw na ito, pinahintulot mo na makapagpahayag ng iyong kabutihan, na iyong kadakilaan, ng mga biyaya at pagpapala na patuloy namin nakakamtan sa dako mong banal, sa iyong pakikipagtipan sa aming lahat, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na kailanman ay hindi ka nawalay, bagkos patuloy mong nilalayon, na kami abutin at ikaw ay aming masumpungan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Salamat sa Ama, sa napakagandang bahagi ng ating mga kapatid, sa awit na ibinigay ng ating kapatid na Myrna, na yun po ay ginawa ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating Mami Beth. Alam niyo po, kung tuwira na ninamnam niyo po ang awit, ang tangi kong pag-ibig ay ang Diyos. Bawat araw, may lumbay man na manakanakang dumaratal bilang pagkatao, subalit napakabilis pawiin ng ating Panginoon kung siya sa tuwina ang mararamdaman mo sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kaninang madaling araw ay nagising po ako ng alanganin at sabi ko nga po, sa bawat oras, karampot man na oras na maibigay sa ating Panginoon, kung gagawin mo ng buong katapatan sa puso mo, mararamdaman mo ang pakikipagnig ng Diyos sa iyo. Na sa bawat araw ay mararamdaman mo na siya mismo ang nangangalaga sa pagkatao mo para wag kang mawalay sa Kanya. Sabi nga ni Tatay Narding, sabi ni Father, paano kung wala ang Diyos sa atin? Alam niyo po, kailanman hindi nawawala ang Diyos sa atin. Tayo yung kumakawala sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit yun? Sapagkat bawat oras, bawat minuto, segundo man ang ating buhay, kailanman ay hindi nawalay ang Diyos. Bagkos mula sa simula hanggang sa kasalukuyan at sa sunod pang panahon, nariyan lang siya. Kaya sa pagkakataong itong mga kapatid, hihimay-himayin ko po yung tema na ibinigay ng ating kapatid na Linda, biyaya, pagpapala at kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po ba na yung katangian na yan, regalo na yan, kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa, alam ko po lahat nakatanggap na. Amen? Subalit, hindi lang po masyadong nabibigyan ng pansin, sapagkat syempre po bilang pagkatao, pag sinabing biyaya, kaagad ang isip ng tao yung material na bagay na nakakamtan niya sa bawat araw. Pag sinabing pagpapala, yun din, material na bagay. Kaya na ipagsusumigaw na nakita ng kanyang mata na ito yung biyaya ng Diyos na ibinaba sa araw na to sa buhay ko. Kaya may pagsisigawan ko siya. Ay paano po kung walang material kayo makikita? Paano po kaya? Mararamdaman pa kaya ng ating Panginoon ay maipagsigawan siya? Nawa po, maramdaman pa rin niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako magpapahayag ng kaukulang hindi nagaganap sa aming mga buhay. Ako po, sa aking sarili, hindi isang pagmamayabang, biyaya, pagpapala, kadakilaan, lahat po yan ng regalo na yan ay natanggap ko na sa Diyos. Ang biyaya at pagpapala na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon ay yung nakarating ako sa dakong ito. Yung natahak ko ang lugar na ito na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay isang napakalaking biyaya na yung biyaya pala na yun, kung hindi natin ibabaliwala, tayong pumaparito sa dakong ito, yun po pala yung magbibigay paraan sa lahat ng problema natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, halimbawa po, masasabi ko po na yun ang naging daan at paraan. Sa unang buhay po, kapag wala kang biyaya, mainit ng ulo mo. At pagdaka, magdamag mo mang isipin, walang mababago. Subalit dahil naririto tayo sa dakong ito at inakay po ang ating mga paa, binahaginan tayo ng liwanag at patuloy nilalayo ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching na tanggapin natin yung aral. Alam niyo po, lahat ng dinadala natin bilang pagkatao, ibinibigay niya yung paraan para mawala yun sa isip natin at manguna ang Kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, walang dumaratal na kaukulang, kailangan malugmo ka muna ng todo-todo bago ka mamulat. Amen? Kaya sabi nga ni Father, huwag tayong maging kurap. Huwag tayong maging kurap, sabi nga ni Father. Sa bawat araw,
ganyan din po, kaya po kami nagpapahayag ng katotohanan mula sa ating Panginoon na aming naranasan sa dakong ito dahil ayaw po namin maging makasarili. Ayaw namin maging selfish po. Kundi, inilalayon po namin ihayag ang kabutihan ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan na ginampanan po niya sa aming mga buhay simula nang tinahak po namin ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, sabi ko po kanina, Ama, salamat sa iyo sapagkat nararamdaman ko na muli ang lakas ng aking lupang katawan. Subalit, nawa po'y patuloy mong ibigay sa akin ang kontrol, ang pagtitimpi para gamitin ko ito sa pantaong gawain. Anong pantao? Yung babalik na naman ako sa dati. Ando maglalaba, malansya, wala sa oras. Sapagkat yun ay kasalanan ko. Amen po ba yun? Kaya kanina, nung naramdaman ko po na ibinalik na sa akin yung lakas bilang pagkatao, naroon po yung kaukulang pang-akit ng demonyo na ipakikita sa iyo yung lahat ng dumi sa tahanan mo para apuhapin mo yon. Subalit salamat sa Ama, dahil may banal na espiritu na nangingibabaw sa puso at damdamin mo, sa kayong kaisipan, naroon na yung kontrol na bubulungan ka, anak, huwag mo lahat tukdin yan sa oras na ito sapagkat mapapagal ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, yun pa lang ay biyaya na ng ating Panginoon na iniingatan ka niya. Sapagkat batid niya na inilalagak mo yung sarili mo sa Kanya na wag nang maulit muli kung ano yung naranasan mong karamdaman. Mga kapatid, bakit ito po yung binahagi ko po sa inyo? Totoo po, naroon po ang tukso po ng kalaban ay hindi lang sa mga pangit na bagay. Minsan, maging sa mga gandang bagay, maaari kang tuksuin ng kalaban. Amen po ba yun? Kaya lang, kailangan po tayong tumanggap ng katotohanan sa dakong ito, marunong tayong maglimi. Kung ito ba ay makabubuti sa akin, o dili kaya'y ano ang magiging perwisyong gagawin ito sa katawan ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kanina po, timping-timpi po ako. Timping-timpi po talaga ako. Sabi ko, Ama, naaaliw na naman akong pakintabin ang aming tiles. Subalit, naroon yung kaukulan na, anak, hindi na muna marapat din ito. Sapagkat kung ihahambing mo ito sa katawan ng tao, ang tahanan nyo, ang tahanan ng bahay natin po, hambing sa katawan natin, araw-araw ka mang maligo, naroon pa rin ang dumi. Kaya kung ito ay kakamtin mo, na ilalagak mo sa akin, yung mga dumi na yan, magiging bulag ang mata mo para hindi ka matukso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung mga biyaya na hindi mabibigyan ng pansin ng mga tao. Sapagkat, paano nga kung wala silang maririnig na pangungusap? Sa madaling salita, mga kapatid, napakahalaga po, sabi nga ni kapatid na Beng, yung pakikinig. Kung ang salita man ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagiging punyal sa puso nyo, tanggapin nyo. Sapagkat ang punyal na ito ay mararamdaman mo yung sakit sapagkat totoo yung sinasambit niya. Subalit sino makapaghihilom? Ikaw mismo. Kapag tinupad mo, sabi nga ni Father, kapag tinupad mo yung totoo, makakalaya ka. Buhay po ba ang Diyos? Yun ay biyaya na po yun. Pagpapala, napakarami din po. Napakarami na pong pagpapala. Hindi man paniwalaan ng tao, subalit kami pong tumanggap sa banal na Espiritu sa dakong ito, mahigit na sa aming mga daliri ang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa aming buhay. Kaya patuloy po kami nagsusumikap na makatupad sa bawat araw na hindi na mabawasan yung oras para sa Kanya. Amen po ba yun? Alam niyo po ba? May mga pagkakataon na maging sa oras man, andun din yung tukso ng kalaban. Amen? Naroon po yung kaukulan na, pwede rin naman pala ito na dito na muna ako, total. Kahapon andun naman ako eh. Sapagkat may mga kaparaanan, depende pa rin po sa sitwasyon. Wala po kayong kamalayan. May mga kapatid po kami na may ginagampanan din po sa larangan ng paglilingkod para sa ating Panginoon na hindi man makita sa dakong ito, mayroon pong ginagampanan sila na magiging rin po sa ating Panginoon. Po ba yun? Ay hindi mo man lang pinagkait sa amin para malaman namin lahat. Yung kaukulan na sa pamamagitan ng mahal na apo, iniaaral at pinangangaral. Yung kaukulang dapat tupdin po ng bawat isa. Kaya naroon po yung
Sabi ni nga kapatid na Beng, titigan lang, kindatan lang, alam na kung ano yung damdamin mo. Subalit, ang makatatarok lang nito, yung kapwa ka espiritu mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakapagdulot ng mabuti para naman magkaroon ng puwang o lugar ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen po ba yun? At yun po yung makapagpapatibay na sabi nga ni Tatay Narding, gawin na natin yun ngayon sa panahon ng pagtitika, sa pagbabalik tanaw sa nakaraan ng ating Panginoon. Na wag na tayo maging pabigat pa. Amen? Kundi kung paano tayo tumatanggap, yung tinanggap natin, siyang magpapagaan, gawin din po nating magaan ang ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? At ang kadakilaan ng ating Panginoon na ginampanan po niya sa buhay ko, yung pinili po niya ako na maging hinirang. Amen? Yun po yung kadakilaan na sa laksang bilang ng nilalang, sa kabila ng kasalanan na aking ginampanan, sa kabila ng kaukulan hindi ko siya kilala noon, mayroon pala akong pitak sa puso niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bihira yon. Kung mararamdaman nyo na nilagak ng Diyos ang puso niya sa'yo, huwag mo nang pahintulutan na mawala ito. O dili kaya, walang pinagkaiba, huwag mo nang pahintulutan na maging salawahan ka. Sapagkat, kung magiging salawahan ka sa pagtanggap mo sa ating Panginoon, alam nyo po, maaari kang matalo. Maaaring hindi mo maramdaman na ang Panginoon pala ay kanina pa sa'yo naghihintay at kumakatok. Subalit dahil sa lawahan ka, may nararamdaman kang iba sa puso mo, hindi mo naramdaman, hindi mo siya napagbuksan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa dakong ito, naramdaman ko po na may pitak ako sa puso ng Diyos. At yun po yung kadakilaan na aking naramdaman na ginawa niya sa buhay ko. Bakit po? Sapagkat, sabi ko nga, ang ginampanan ng Diyos sa buhay ko, hindi ginampanan ng tao. Ang ginampanan ng Diyos sa buhay ko, simula sa simula, na ako isilang at nagkamalay. Nakita ko na lahat at binigyan ng tuon para ipaliwanag sa aking isip na lahat ng pinagdaanan ko ay kaparaanan niya at paraan niya para makilala ko siyang lubos na mula sa simula ay hindi pala niya ako iniwan. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung kadakilaan. Siya yung bayani ng aking buhay. Nasabi ko nga kay Mami Beth, Mami, kung hindi pa ulit-ulit ginampanan ng Diyos na ako'y saktan sa puso ko, sa mga pagdalisay, hindi ako magiging manhid. Amen? Kaya kung kayo man ay araw-araw sinasaktan ng sino man, hayaan nyo lang, nasaktan kayo. Para maging manhid ang puso nyo at ang maramdaman nyo ay ang pawang pag-ibig na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mahirap gawin yon sapagkat hindi nga tayo ang gagawa. Naroon yung kaukulan na kung sasabihin nyo, kasi kapatid na Marisa, siguro wala kang puot sa kapwa. Akala nyo lang yun. Napakaraming puot. Nasabi ko nga sa unang buhay, nahiling ko pa sa Diyos, di bali na lang ako maging hayop. At least, pag ako'y naging hayop, may amo ako, pakakainin ako na hindi ako magtatrabaho. Buhay po ba ang Diyos? Nagawa ko po yun, hiniling ko po yun sa Kanya noon, sa sobrang sakit na ginawa sa akin ng tao. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat hindi pala yun ang kaukulan para sa akin. Kailangan lang niya ipadama sa akin upang ganap kong maramdaman na sa dakong ito, ang kadakilaan niya ay hindi niya pinutol sa mundo, kundi ang lahat ay may karapatang tumanggap kung tayong lahat ay tuwirang tatanggap sa totoo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yung kapahayagan na yun hindi lang para sa akin, para sa ating lahat. Si Apo Kunching ay ginamit ng ating Ama upang tuwirang magbigay liwanag, kaukulan. Bakit naganap ito sa'yo? Bakit nangyari ito sa'yo? Yun, doon tayo pumokos. Doon sa pagninilay na yon, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Sapagkat, sa mga kaganapan po na nagaganap, kung hindi nga po natin tatanggapin ang liwanag na yon, na mag-uulat sa ating isip, itatakwil po talaga natin ang Panginoon. Amen? Na andun nga yung tanong na,
Alam mo nang hindi niya kaya, bakit mo pa pinatupad? Alam mo na ganun ang makaganapan, bakit mo hinahayaan? Gaanto yung tanong pag may nakikita tayo sa ibang, bakit ganito ang naganap sa kanila? Subalit may reason si God. Bakit niya yung pinatutupad? Amen po ba yun? At yung reason ni God, hindi isang makasariling rason, kundi yun ay pangkalahatan para makita ng ating mata na ito yung gayang gawin ng Diyos at ito yung kayang ibigay ng ating Panginoon. Pwede po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po, wala akong binanggit sa inyong material na bagay. Kung i-focus po natin lahat ng kabutihan, kadakilaan, pagpapala at biyaya ng ating Panginoon doon sa espiritual na ibinababa niya araw-araw sa dakong ito, tayo po ang makikinabang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaso lang po, tama yung sabi ni kapatid na Beng, kapag ikaw inantok na at pinakiramdaman mo yung gutom ng iyong sikmura, hindi mo na maririnig kung ano yung tinig ng Diyos. Kundi mangingibabaw ang bilang pagkatao na nagugutom ko na ako, parang gusto ko na umuwi. Naroon yung kaukulan na parang hindi ko na mahihintay si Apo Kunching dahil naiinip ako. Mga kapatid, huwag po kayong mainip. Sapagkat ang pagkainip ay hindi yan sa Diyos. Sabi nga ni Mami Beth, sa tuwina kapag tumitindig siya. Ang pagkagutom, kapag sa oras ng pagpapahayag ay nagugutom kayo, maaaring tukso po yan. Amen po ba yun? Para mawala kayo sa konsentrasyon, sa pakikinig. Kaya napakaraming paraan ang kalaban para i-distract yung pakikipagtotoo natin sa Diyos. Ngayon po, kung tayo po'y marunong maghimay-himay sa damdamin na yon, na ang maghihimay-himay ang kalooban niya, ang espiritu niya, mga kapatid, hindi po tayo matutukso. Kundi bawat araw sa dakong ito, sabi ko nga kanina sa Ama, bakit po kaya hambing sa isang eskwelahan? Kapag ang pahayag mo araw-araw ay naaabot ng mga tumungtong na sa kolehiyo, paano kung ang isip nila ay pang-kinder pa lang? Paano po kaya ito mahihimay? At paano maaabot ng mga ang alam lang ay pang-kinder lang? Alam niyo po, sabi ng ating Panginoon, anak, sino ang dapat magparaya? Yung mataas. Amen po ba yun? Kaya niyang ipantay, sapagkat kung ang amang gagamit sa'yo, alam niyang ipantay yung kaukulang damdamin mo, maging ang karunungan mo doon sa hindi pa nakakaalam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Bawat araw sa dakong ito, binibigyan po tayo ng aral sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pagbabahagi po ng ating mga kapatid. Yun ay totoong karanasan na ating nararamdaman na ang ating mahal na Apo Kunching, nakikita niyo po may mata kayo, naroon po yung kaukulan na siya mismo na tumanggap ng buong kababaan sa ating Panginoon ay pinahihintulot ng ating Panginoon na matest yung kapangyarihan na kaloob sa Kanya. Kaya kung paano nagsusumikap ang ating mahal na Apo na mapagtagumpayan ang kaloob ng ating Panginoon, tayong lahat din po ay pinagsusumikapan ng banal na Espiritu na maisulit sa ating Diyos na kamtin po natin ang Kanyang kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, ang biyaya, ang pagpapala, ang kadakilaan ng ating Panginoon ay hindi nyo makikita materially. Subalit, sisiguraduhin ko po sa inyo, 100% solid, pure spirit ang ibinibigay sa dakong ito. Kaya kung tayong lahat ay tatanggap, bibigyan natin ng puwang ang ating Diyos na makapanahan sa ating puso, matatanggap natin ang totoong biyaya at pagpapala at ang Kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng Kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay naghahasik ng liwanag. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Salamat po, Mami, sa kaliwanagang binahagi niyo sa ating mga kapatid.